We have on the line our correspondent na nasa Bataan ngayon na to talk about yung oil cleanup doon sa lumubog na tanker. Si Reniel Pawid from News 5. Reniel, andyan ka pa? Yes, Bok, no? Tuloy-tuloy na yung buhos ng malakas na ulan. So sa may Port of Limay, no? Exactly, ito rin nag-kick off yung PG team na pumunta nga doon sa lugar kung saan lumubog yung MT Terra Nova. And ngayon, Bok, ay sinisimulan na yung siphoning o yung pagsipsip doon sa mga tumatalipit doon sa area kung saan lumubog yung oil tanker. Pero Bok, pag-iins ng PCT na yung tumatakas na ngayon, engine oil pa lang mula doon sa MT Nova. Yung dala nito na 1.4 million liters na industrial fuel ay intact pa naman. So wala pang tagas sa ngayon. Pero ayaw magpakakampante nitong PCG at sila'y nagpadala na rin ng 3 malalaking barko para palibutan yung area. At kasakay nga nung barko na yon yung ilang skimming equipment para if ever na magkaroon man ng oil spill ay makontain nga agad ito. Okay, Reynald, so technically speaking, wala pa talagang nangyayaring oil spill. Intact pa itong cargo ng crudo. Talaga? Yes, intact pa itong cargo ng crudo at ang term na ginagamit ngayon ng mga experts dito at even the PCG ay oil slick. So, ibig sabihin yung engine pa lang yung tumatagas pero yung sa 1.4 million liters ay umaasa sila na agad-agad ay makukuha yon at yung way ng pag-retrieve doon or pag-salvage doon sa oil tanker ay through siphoning yung nakikita nila. So, din yung mga crude o yung fuel na nga ng oil tanker at dadalhin na dito sa may shore. Pero ang ibig sabihin ng oil slick, may butas na. May tagas. May tagas ata. May lumalabas na. Usually, doon naman nagsisimula yun Tapos lalaki yung crack tsaka butas. Kaya yun yung dapat masolusyonan. I think nila ang sasabi ng Coast Guard so far, yung lumalabas pa rin na list yung nasa makina. Yeah, engine oil. So hindi pa doon sa tanker mismo. Pero Reniel, ba't parang napaka-confident nila na madali na magagawa yung siphoning ng 1.4 million? Kasi that's almost twice, hindi naman twice, pero almost twice yung sa Oriental Mindoro na Empress. Yung threat nito, it will be the biggest in our history kung sakali. Yan din yung una nating natanong kanina, no? So parang nada-downplay yung nangyayari na insidente na to. Pero they've given us a concrete explanation naman na yung pagka-insidente na to ay nangyari mas malapit dito sa shore ng Limay Bataan. So yung retrieval operation at yung salvaging company ay ina-assess din nila na mas madali at hindi magkakaroon ng anumang incident na like mag-crack yung tanker. Kasi mas mababaw daw ay mas madali nga itong masalvage. Baka mahal. Okay, so it matters, Reynel, na malapit siya sa Bataan, sa land, meaning to say it will be easier for them to retrieve itong mga lumubog na langis. Ganun po ba yun? Yes. Yes, no, dahil kino-consider din dito sa salvaging operation yung current ng tubig. So mas mababaw ay mas less impact daw yung mangyayari doon sa tanker. So ngayon ay medyo confident sila na within 7 days, kung masisimulan na ngayon, given na gumaganda na rin naman yung panahon, ay sana nga daw within a week. Within a week? What happens within a week? Alam na ba nila alam na ba kung ang exact cause nung aksidente? Kasi hindi naman gaano kalakas yung hangin saka yung mga alon Ma-determine na ba kung ano dahilan kung bakit nag-capsize? Nag-capsize Yes, nakakausap din natin yung shipping line na may hawak mismo dito sa during doon nga sa paglalayag ay sa waters pa lang ng Batangas, no, ay nakaranas na nga ng heavy na wave, matataas na alon at hangin. Siguro dala na rin to nung habagat at nung super bagyong kahitaan. Imbis nga na puloy sa Iloilo, ay sinubukan nila na magdaktan sa pinakamalapit port doon sa Batangas, pero sobra na raw taas ng tubig. So ang last option nila ay bumalik dito sa Port of Limay sa Bataan. Pero yun incident happened at hindi na sila ma-continue tubig at
sinabi nilang term talaga no nung 16 crew, yung 16 survivor ay sinalok nila yung tubig. Renil, yung saan ba sila galing at saan sila papunta? At natanong mo ba kung yung oil tanker na yan ay double-hulled? Paano yung mga moderno kasing oil tanker na yan, double-hulled eh. So kahit magkaroon ng aksidente, hindi lalabas yung langis. Hindi pa, Yes, doon sa unang tanong ay galing sila dito sa Port of Limay at papunta sana sa Iloilo. At doon naman sa structure ng tanker ay sinasabi naman itong PCG na mukhang double hull nga ito at kasi nga ay yung impact ng tubig kahit mababaw ito ay malakas sa ngayon pero so far ay nakikita nila na intact. Pero yun nga, gaya ng binila kanina, ayaw nila ay kumuha na ng salvaging company. Renil, anong salvage equipments ang gagamitin ng ating Coast Guard at iba pang mga sumasaklolo dyan sa vessel na yan? Dahil mahalaga yung salvage equipments dahil pag nagkamali yan, pwedeng mahati yung barko eh. At doon lalabas yung yes. So kanina, nung nakita natin na yung dinadala dito sa Port of Limay ay mga steaming equipment yung dinadala. So more on siphoning talaga yung nakikita nila na last option to salvage this oil tanker. Sabi nga ng PCG na ayaw na nilang galawin yung posisyon ng lumbog na MT Terra Nova para na hindi masyadong magkaroon nga ng impact doon sa oil. Pag sabi mo skimming equipment, that's for oil that's on the surface of the water. Yung nag-spill, Hindi pa yan yung salvage. hindi pa yan yung mismong dati kasi ginawa nila, binuntas nila yung hull tapos sa kanila hinigop yung langis mula dun sa Princess Empress ba yun? Sa Oriental Mindoro. Yes. So medyo mabusisi yun eh. But at this point, I think we're only looking at yung pangongolekta na nasa surface. Ano kasi kung wala tayong capacity sa ganyang klaseng extent ng... Wala tayong local capacity. kailangan i-subcontract natin yan eh, sa mga foreign salvage. The last time we had to wait for a Japanese vessel to come in. For the Princess Empress. Kaya ngayon, dapat agahan na natin, humingi na tayo ng tulong. Baka yung Rainiel, EDCA sites, di ba meron pwede naman tumulong kayo dito yung mga Amerikano? Kumusta na siya? Wala pa naman yun eh. Oo nga pala. Yung latest natin na info doon sa matay na crew member ay nakita nga siya of waters of Navotas. Pero yung info na nakuha natin ay nasa isa ng funeral home dyan sa Maynila at ayos na ng family yung lagi at dadalik na nga doon sa kanilang probinsya. And PCG opted not to disclose yung lugar ng family since ito rin yung request nga nung kaanak. Pero yung last na nakuha din natin, aside from the casualty, yung 16 na crew member at ligtas na at umuwi na rin sa kanilang probinsya. And i-add ko lang yung shipping line na tumawag sa atin at nakipag-coordinate kanina, sinabi nila na hindi lang yung environmental catastrophe yung kanilang naalala, maging yung 17 family or relatives na nitong sakay ng MT Terra Nova ay kanilang nakausap sa ngayon. May posibilidad bang magkakaroon na ng investigation eh? Are they eyeing negligence kung sakali or any violation? Tinitingnan na ba yun ngayon at this point? They are open for any investigation daw, pero ang priority nila ngayon is yung salvaging daw muna sana nitong oil tanker. Pero nilinaw din nila sa atin kanina na yung haka-haka nga ng marami na baka katulad din to yung Princess Empress na sumuob, sinabi nila na may permit ito yung kanilang paglalayag from the Coast Guard. Okay. Kasi lumakad sila at the height of the typhoon pinayagan sila. Pag mga ganito mga aksidente, Raynel, Wala kasi Hindi, yun na nga pinag-uusapan natin, di ba? Wala kasing signals Walang storm signal dito sa atin Kaya siguro pinayagan. Although, ewan ko, na-monitor ba yung waves noon, yung lakas ng mahina din yung hangin kaya wala tayong
storm signal. Pero Bok, tumaob eh. Oo. Ang tanda ko, Yun na nga tumaob siya. tinatanong ko, So, bakit tumaob? kung tumaob, mahina that's yung- because of the waves and that's Kung because of the mahina yung wind. hangin, bakit gano'n? It's not because of the rain. Diba? Oh, usually yung ganyang kalalaki Kaya hangin nga. na mga tankers, medyo hindi yan ganun kabilis tumaob. Yes. Dahil Ito malalaki ang yan, tanker, tsaka- medyo flat yung ano yan eh. Oo, medyo And flat yan. they Diba? Saka wouldn't low center have of gravity. they wouldn't have Yes, and sailed if there was an advice. On the Yes. nito shipping line, at mismo sila ay inamin nga nila sa atin na nga nakaranas na ng malakas na hangin papunta ito sa Batangas waters. So, doon pa lang sa account na yon ay maa-assess natin na talagang parang na-taken for granted itong super bagyong Karin. No, hindi nila agad na-anticipate na parang off waters dapat na-anticipate ng araw nila yung malalaking action. So, pero nung tinanong natin yung ilan dito no, sa Coast Guard ay tikom naman yung kanilang bibig about dun nga Tikom. sa nangyari na insidente. Only the national level daw ng kanilang mga official yung magsasalita. Tinanong din natin yan kay spokesperson Admiral Balilo at sinabi niya nga ngayon na mag-focus na lang muna sana sa salvaging operation. Renil, Marina ba yung nagbibigay ng permiso dyan sa mga oil tankers para mag-sail? Hindi naman Coast Guard, sorry. di ba? Parang Marina. Coast Guard ata. Yeah. Hindi, yung Coast Guard kasama sa Marina. Okay. Kasama sila ron. Yes, Coast Guard and Marina naman nagbibigay. So may mga level of security and permit silang kinukuha. Pero ang last call dito dito nung lumayag sila ay hinintay nila yung call din daw ng PCG. So once dapat nga Monday, no? Ang nakuha nating information ay Monday dapat sila maglalayag. Pero dahil sa mga na yung lagay ng panahon ay permit no ng gabi na bago mangyari, midnight bago mangyari yung insidente. Okay, maraming salamat. Reynald Pawid, News 5 correspondent, reporting to us live from there in Bataan.